Hi teachers! This is Teacher Jel, and if you've ever wanted to teach in Thailand but don't know where to start, this video is for you. So I'll walk you through the requirements, the application process, and share everything you need to know to help you get started. So let's get into it. So ipa-flash ko po sa taas yung mga basic requirements. So this one, so all you have to do is to screenshot. Take time to screenshot, teachers. So let's talk about these requirements. Number one is your passport. This is very basic but very important to secure your passport first. And make sure po na matagal pa yung validity ng passport ninyo at hindi malapit ng mag-expire para hindi po magka-problema. Next is your diploma and your TOR. Marami pong nagtatanong ng mga teachers sa akin kung as is na ba na dadalhin yung original na diploma and TOR sa Thailand para magamit. So, the answer is no po. So, before na magamit po ninyo itong mga to, kailangan po ninyong dumaan sa 4 na proseso or 4 stages. Actually, ito po ang pinakamaproseso sa lahat ng mga documents na dadalhin po ninyo sa Thailand. So, meron po siyang 4 process. So, the first one is CTC, second is CAV, third is apostille, and number 4 ay optional po siya. So, isa-isahin po natin. Yung CTC po ay Certified True Copy. At ginagawa po ito ng school kung saan na-issue or saan ka graduate. So, paano po ba makukuha ang CTC? It's just so simple. Ipapa-photocopy lang po ninyo yung original document and then go to your school and request po ninyo na ipa-CTC. And do not forget mga teacher, okay? Take note of this. Do not forget na i-mention sa kanila na ipapa-CAV ninyo yung naka-CTC na document, okay? Kasi bibigyan nila kayo ng request letter which is kailangan at hahanapin ng CHED. Okay? So for example, natapos na po ninyo na ipa-CTC at nabigyan po kayo ng request letter. Now, go to the nearest CHED sa inyo. Okay? Information lang po, ako po ay taga Tarlac. We don't have CHED in Tarlac, pero ang pinakamalapit po na CHED sa amin ay Pampanga. So pumunta pa po ako ng Pampanga para ipa-CAV. Ang CAV po pala ay Certification, Authentication, and Verification. So ang ginawa po doon, ipapasa nyo lang po siya sa CHED, yung mga document po ninyo. Dalhin nyo po yung original, yung mga naka-CTC, and also yung request letter po na binigay ng school sa inyo. During my time po kasi, okay lang pong mag-walk-in sa CHED. But I heard ngayon po ata, nag-appointment na po ata sila. I'm not sure. Just to make sure po, try to search or inquire sa CHED kung okay lang po bang mag-walk-in or need pong magpa-appointment. Kasi nung time ko po okay lang mag-walk-in eh. So, go back. Dalhin nyo po yung tatlong yon, and then ang kukunin lang naman po nila is yung naka-CTC and yung request letter. Yung original document po, titignan lang po naman nila. And then, magbabayad lang po kayo. I think mga less than 200 po ata ang binayaran ko during that time. So, I'm not sure kung nagbago po sila ngayon. And then, kapag po napasan po ninyo yon, bibigyan po nila kayo ng slip. So, yung slip po na yon ay parang released kung kailan at kung anong oras. So, dun po nakalagay kung kailan nyo po siya pwedeng kunin. And then, ito po yung trick ko para makaiwas po ako sa masyadong travel and gastos. So, after po mapa-CAV kasi, ipapa-apostille mo yan, di ba? So, yung DFA po ang mag-a-apostille. And dahil po ang DFA Tarlac ay hindi nagpa-process ng apostille at ang pinakamalapit po ulit na nag-a-apostille po sa amin ay ang DFA Pampanga. And during my time po ulit, okay lang po kasing mag-walk-in. But ngayon po kasi hindi na po pwede ang walk-in sa DFA Pampanga. You need to secure your appointment first.
So, dahil po okay pa ang walk-in noon, isinabay ko po yung pagpapa-apostle ko doon sa releasing date ng CAV ko para minsanang pagod po siya, minsanang gastos. So, ganun po yung ginawa ko. So, nung na-release na po yung CAV ko, eto take note din to mga teacher, okay? Kapag po ni-release ang inyong mga CAV ng CHED, naka-brown envelope and sealed po yan. And please, wag na wag ninyong bubuksan. Kasi kapag yan, isinabmit ninyo sa DFA at nakita ng DFA na naka-open, invalid na po yan. Hindi po nila tatanggapin. Okay? So, uulit na naman kayo ng proseso just in case. So, kapag po halimbawa okay na po, nakuha nyo na yung envelope, you just go straight to DFA for the apostle. So, if you can do walk-in, just do walk-in, pero sa ngayon po ata, hindi na po ata. So, just book your appointment. So, kapag po okay na, nandun na po kayo sa DFA for apostle, just submit the brown envelope po. Pero dalhin nyo pa rin po yung original ha, just in case. So, ipasa nyo po yung brown envelope, just pay for the apostle. Sa akin po kasi, it depends po pala yung payment, kung regular or expedite. So, kapag regular, parang umaabot po ata siya ng 1 week. Kapag po expedite, parang 3 days lang. So, ako, in my time, parang nagbayad po ata ako ng 400 pesos. Pero I'm not sure ngayon po. So, yun po yung stage niya. So, napa-CTC mo na, napa-CAV mo na, napa-apostle mo na. Ang pinaka-last and optional is to have tie stamp. Okay? Papa-tie stamp mo po yung naka-apostle na document. So, yun po yung ginagawa nila. Sa akin po kasi, ang ginawa ko po kasi, pina-tie stamp ko na siya nung nasa Pilipinas pa ako. Actually, pwedeng gawin to sa Thailand. Pero ako, para po maiwasan na yung hassle at pagdating ko po doon, ay pasa na lang ng pasa. Sa Pilipinas ko na po siya ginawa. Pero yung ibang teachers po, ginagawa yan pag nasa Thailand na sila. Pero ako po kasi, as in talagang tinapos ko lahat nung nasa Pilipinas ako para wala na akong stress, wala na akong hassle, ganyan. Lalo na bago pa lang ako sa Thailand din kapag halimbawa ganon. So, ayoko po hindi ko siya alam kung saan ko kukunin or saan ako magpapatay stamp, lalo na hindi ka naman familiar sa lugar, mga ganyan. So, para maiwasan ko po yung ganon, trinabaho ko na at tinapos ko na nung nasa Pilipinas pa lang ako. So, it's up to you mga teachers kung ipapatay stamp nyo sa Pilipinas or ipapatay stamp ninyo sa Thailand. Wala naman pong problema. And then, eto pong mga susunod na babanggitin ko ay mga personal na dinala ko. Eto yung mga feeling ko is baka hanapin, ganyan. So, dinala ko na lang para wala na akong problema. Hindi ako magka-problema just in case na nandun na ako. At least kapag tinanong at nandyan na. So, dinala ko yung PRC ID ko and ibang mga IDs like yung national ID, driver's license, even yung PhilHealth, dinala ko lahat yan. And then, dinala ko din yung birth certificate ko. And kumuha din po ako ng NBI. Yung ibang school, hindi nire-require, pero buti na lang kumuha ako. Kasi doon sa school ko, doon sa pangalawang school ko, ni-require po kasi siya. Lalo na under BMA po kasi ako during that time. So, kinuha ko din yung mga certificates ng PRC. Hindi ko alam kung bakit ko siya kinuha. Hindi naman nila hinanap. Pero kinuha ko pa. Just to make sure. Masyado po kasi akong overthinker. Baka hanapin, ganyan. So, kinuha ko na lang. Ito po yung mga PRC ng report of rating, mga report of passing pa ata yung isa. So, kinuha ko. Pero, hindi naman po hinahanap to, okay? So, next one is yung COE ko sa mga previous school ko noon sa Pilipinas. So, eto tinatanong din pala, kung kinikredit ba yung tutorials and yung internship. Para sa akin kasi pala, hinanap kasi siya. I mean,
nag-credit, in-acknowledge nila yung tutorial and yung internship ko. So, ang ginawa ko mga teach, dahil self-employed and private tutorial ang ginagawa ko nung time na yon, gumawa ako ng sarili kong COE. Ayan. So, ang ginawa ko dun sa COE ko, nilagay ko yung list ng mga tuties ko before. So, nasa 35 ata yung mga nahawakan ko nun. Kasi 4 years akong nag-tutorial. So, nilagay ko yung mga pangalan ng mga tuties ko. And then, pinapirma ko sa side yung mga parents nila. Tapos, pinanotary ko. Ganon ko ginawa yung COE ko for private tutorial. And then, nilagay ko na siya yung internship naman, nilagay ko lang siya sa resume. So, ganun lang siya. And then, also, importante din na meron kayong mga certificates ng TESOL, TEFL, TYL, yung mga ganyan. Pero ako, TEFL lang yung meron ako. Pero okay siya ha. Nagamit ko siya sa Thailand talaga. Very, very useful tong mga certificates na to. So, I suggest, before you go or before you fly to Thailand, kumuha muna kayo ng mga certificates ninyo mga teach kasi very, very important to. Tsaka, as in, gamit na gamit talaga. And then, another one, kinuha ko din yung mga certificates ko nung college, nung graduate ako. Ito yung mga awards, like for example, yung Best in Demonstration, Best in Instructional Materials, yan, dinala ko yung mga yan. Para, alam nyo, pag nakita kasi yan sa resume ninyo na, magaling to, ganun. So, kailangan dalhin nyo yung mga yan. So, ayan. So, yan yung mga dinala kong requirements and paano i-process and paano i-gather yung mga requirements na to. Yung iba, personal lang na dinala ko just in case para maiwasan yung hassle kasi ayoko dahil masyado akong nag-overthink kapag mga ganyan. Tsaka, dapat prepared. So, sa inyo mga teach, kung ano man yung mga gusto nyo pang dalhin na feeling nyo baka hanapin or related, just get it, okay? Basta ang importante lang, matapos ninyo yung passport ninyo, yung TOR, and yung diploma. Kasi yan talaga ang maproseso. So, this video will end. So, I hope it's actually like being helpful sa inyo. So, on my next video, I'll discuss about the process of job hunting, kung paano ako naghanap ng trabaho, and kung paano yung demonstration, yung interview, and everything, okay? Regarding na yan sa teaching naman sa Thailand. So, I'll just make a separate video to it. Okay, mga teach, so I hope it helped in a way, kahit papano sa inyo. And God bless sa journey ninyong mga teachers. And sprinkling sa inyo ng teaching dust sa Thailand. So, kung tinatanong ninyo kung worth it, very worth it. So, para sa akin, take the risk and pray lang and maging matyaga lang tayo mga teach. I swear, Thailand is very, very promising and para sa akin, very grateful ako sa naging journey ko sa Thailand. So, I hope na kung ano man ang nangyari sa akin at sa mga teachers na nandun pa sa Thailand, sana maging ganun din kayo. So, God bless everyone and I'll see you again to my next video.